Request po para po sa mga kababayan natin, maaari po ba natin iharap si Dismiss Mangban Mayor Alice Go? Please remove the mask. Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? I-confirm ko po agad po yung sinabi po ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sir, pababalo ko na cellphone, sir. Kahapon, siguro kahapon, si Chief ay sa trabaho. Siguro na umaga, gising na ako eh. Diretso po ako ng Naga. Tapos diretso ko ng Sur para dito sa mga nabahaan. Hanggang tanghalian, nakatanggap ako ng tawag na binibigyan tayo ng alauna na madaling araw dahil natakip na inibisyon ng Congress si Alice Go na kung hindi ito aayusin ang Pilipinas, makakawala nila si Alice Go. So dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng aeroplano. Hindi tayo aabot sa mga flight. At may kaibigan ako rin pahiram na aeroplano para na magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alam mo ng mga sa akin. Hindi ko naisip ko na akong ginastos ang pamahalaan. Alas 6 na dito kami, kadali ang flight namin, ilagay kami ulit. Halos akat kalahating oras sa biyahe namin doon. Yung mga alas 3 na umaga, nandun na kami. And we have to wake up at 6 o'clock in the morning. At pagkatapos doon, ay pinuntahan na po namin ang Indonesian officials. Ito lang ang gusto ko sabihin sa ating mga kababayan. Nagpunta kami roon, si Chief Marbil, ako, at nauna na po ang BI at ang NBI doon. Walang kasiguraduhan noon ito. Walang kasiguraduhan mauuwi namin si Alice Go. Wala. Kung uwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagkakawalan ako ng mga. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Inausap namin ang mga authorities. Siguro, halos isang oras sa ipag-usap kami. And eto na po ang nangyari. May uwi namin si Alice Go sa Pilipinas. Itong operasyon na ito ay dahil sa tinatawag nating police to police. Nagkaroon ng memorandum understanding ang kapulisyahan ng Pilipinas at kapulisyahan ng Indonesia. Kung maaalala ninyo si Sheila Go at si Cassandra Ong, yun din ay dahil sa police to police na memorandum of understanding na kung saan ang kapulisyahan ng Pilipinas at ang kapulisyahan ng Indonesia ay magtutulong-tulong para hanapin mga pugante at iba pang may kinalaman na kuligan sa kanyang masa at magtutulungan. At kung nahuli na si Alice Go at gusto ko pasalamatan dito si General Macapas at ang ating police attaché na si Madamba at of course ang Indonesian counterpart na naka-assign dito, no? Ang pangalan niya po ay Police Senior Superintendent Retno, ang Indonesian Police Attaché. Siya po nakipag-coordinate sa Indonesia para malakad ito. At para na malaman po ninyo, sa part naman ng Indonesia, gusto ko pasalamatan si Police General Listio Sigit Prabowo, ang Chief ng Indonesian National Police. Tapos yung pong kanilang head ng Criminal Investigation
board, yung CID nila, si Police Commissioner General Walu Vida, si Police Inspector General Krishnamurti, ito po yung kanila na sa Interpol ng Chief of International Relations, no? At itong si Police Commissioner General Matthews Pupong, ang Indonesia Narcotics Agency. At yung pong isang team ng isang Indonesia, ito po yung paglapag ni Alice Go sa Indonesia, hindi na nila binitawan kung saan nagpupunta, sinusundan po. Kunyari, pumunta sa isang lugar, uupa sila isang bahay, susundan nila, paglipat, susundan nila ulit. Sinaga nila po ng halos more than 2 weeks, no? More than 2 weeks na pagbabantay po nito. Ito po si Police Senior Superintendent Odi Ladron, ng Chief of International Crime Section ng Interpol ng Indonesia. So, lahat po ito ay nagtulungan upang malapit po si Alice Go at yun na nga para maiharap po dito. No? So, nung pumalag na po ang Indonesian authorities, ito po ay siya po ay dineport sa Pilipinas at pinadalila po namin ang aming proseso at ito na po ang nangyari ngayon na iuwi na po namin si Alice. Yes. Sir, DJ Gomez po, GMA Integrated News. Maraming salamat po sa pagbigay ng unang detalye. Maraming po tayong viewers na nakasubaybay po ngayon. Pero malaki pong tanong and request po para po sa mga kababayan natin, maaari po ba natin iharap si Dismiss Macban Mayor Alice Go? Please remove the mask. Opo. Ito po yung inaabangan po natin, no? Wala ba tigay yung rights dito or what? Ayoko lang kasi magkaroon tayo ng problema sa human rights. Just, or... Will there be any other questions? Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am. Our next question will come from APC, Mr. Kim Salinas. Sir, medyo kumakalat yung picture po ninyo with Mayor Alice po. So, kung saan masaya kayo with GPNP, ano po yung masasabi niyo po dito kasi medyo nagpa-viral sa yung social media, sir? Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, narinig ko, sabi, okay. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pa mga malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisya. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, siyempre nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ka. So yun po ang nangyari niya. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, Puro siya rin. ang Mayor Alice bakit para Yung mask po, hindi ko po nagagawin sa mask po. Kino-confirm ko po agad po yung sinabi po ni Secretary na meron pong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya
masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile, na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SILG last lang po, kanino mananatili ngayon si Mayor Alice Guo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso laban kay Alice Guo ay DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala niyo na. Ngayon, ito ngayon tinanong natin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at tinanggihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Alice Guo. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya. Sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya nakademanda, ina-aresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski na yung gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung mag-bench siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Dahil po kasi ang Chief, can you very update kung paano ang proseso ng police? Magandang gabi po. What will happen is, kukunin po ng, she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-serve na-inform yung court kung sa RTC, then kung napag-bail siya, then we will turn over po natin sa Senate. Kung wala po turn over, kung wala po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po.